So last time, no, dispensation of law. Now, let's take a review about the lesson last week, no? And it started from Mount Sinai to Calvary, no? And the duration of the dispensation of law covers the Ten Commandments. It covers the 40 years in the wilderness, no? Uh, okay, and also makikita natin to in the book of beginning from book of Exodus until dun sa uh, crossing the Red Sea, ano, itong tumawid sila sa dagat, no? At makikita natin doon yung uh, yung kapangyarihan ng Panginoon, no? But before the time, no? Before the time na sila Moises makaalis sa Egypt, ano, merong 10 salot doon, ano? Ano yung 10 salot doon? Memorize niyo ba yung 10 salot doon sa Exodus? Ano yung unang 10 simula sa ano? Ano yung unang salot doon? Hindi na natin memorize, ano? Lice, frog, boils, turning the river to blood, no? Total darkness, death of the firstborn, tapos ano pa? Marami, ano? So, what was the reason? Bakit inalaw ng Panginoon na magkaroon ng 10 salot? No? Sapagkat merong dahilan ng Panginoon, ano? Bakit? Kasi that time, kung titingnan natin doon sa scenario, ano, from that time na si Moises, ano, nakikipag usap kay Pero, no? Maraming excuses si Pero, okay? Para ihinder, no? Yung paglabas ng Israelita sa sa Ehipto, no? But one thing, no, na mapapansin natin dito, ano, yung sabi ng Panginoon kay Moses, pamunuan mo ang mga Israelita palabas ng Ehipto. No? And we are familiar on that story, di ba? Pero meron isang bagay na hindi pa kayo nakukot yung attention. Yung sa part na tinawag ni God si Moses to lead the Israelites out of the land of Egypt. But how come that God hardened the heart of Pharaoh? So, 'di ba? Sabi ni si God, "Oy, Moses, ikaw na bahala, pamunuan mong Israelita." Nung kinausap na ni Moses si Paraon, at ang God, ginawa niya, pinatigas niya ang puso ni Paraon. No? Bakit kaya ginawa ng Panginoon yan? Samantalang sabi ng Panginoon, pamunuan ni Moises. Ngayon sinabi na ni Moses kay Paraon na, uy, sabi ng Panginoon sa amin, kailangan naming umalis dito sa Ehipto. Pero si Paraon nagmatigas sapagkat ang Diyos mismo ang nagpatigas ng kanyang puso. How is that? Paano ba yun? Bakit kaya ginawa ng Panginoon? Naka-mute ka po, Pastor. Ayan, sige, okay na po. Naririnig ko na po, Pastor. Ay, wala ako narinig, Pastor, eh. Parang naka-mute, Pastor, yung speaker. Pastor, yung speaker mo. Nagpipidback sa akin yung ano. Sira yata, Pastor, yung ano eh. Baka sa headset siguro yan, Pastor, hindi naka-eject or naka-inject ng maayos yung headset. Tumutunog lang siya pag tinatap.
Okay. So, bakit ng Panginoon pinatigas ang heart ni Pharaoh wherein si Moses naman ay ah, sinabihan niya na pangunahan mo to. Pero nung sinabi na ni Moses sa Paraon, sabi ng aming Panginoon, paalisin niyo na kami. At si Paraon naman, hindi siya pumayag sapagkat ang Panginoon mismo ang nag-harden ng heart ni Pharaoh. Bakit ginawa ng Panginoon? To show God's glory and power po sa mga Israelites, Pastor. Mm-hmm. Okay? To show God's glory and His power. Tama po yan. Kasi, tandaan natin excuse me, lahat ng bagay is under God's control. No? Kasi, minsan kasi kailangan mayroong tinatawag na test of obedience. No? Balikan natin yung dispensation of conscience, ay innocence. No? So, nung nilikha ni God si Adam and Eve, sila po ay okay, pas. So, sila po ay nasa stage of innocency, but they are not holy. Hindi sila kaparehas ng nature ni God, that God is holy, even though sila po ay nilikha ni God. So, bakit nasa stage of innocency lang sila? Because it is subject for testing. So, kailangan pa ni God ma-prove yung kanilang choices whether they are going to listen the voice of God or listen to the voice of Satan. Whether they are going to follow the instruction of God or follow the deception of Satan. So, kahit nasa stage of innocency, it is subject for testing. No? And also, kung titingnan natin yung correlation nito sa time po ni Moises, yung pagkatawag ng Panginoon kay Moses, it is a testing of his obedience. Bakit? Kasi kung titingnan natin, nung time na kinausap ng Panginoon, si Moses, doon sa burning bush, no? Nung nandun pa siya kay Jethro, no? Anong isang character na nakita ni God kay Moses? Marami siyang excuses. Panginoon, di ako magaling magsalita. Marami akong bagay na hindi ako magaling makipag-usap, di ako magaling. Pansinin niyo, no? Nakita to ng Panginoon yung mga katangian na to kay Moses. So, alam ng Panginoon na kung sumunod ba si Moses kay God, gagawin niya lang yun sapagkat napipilitan lang siya. No? So, God want to prove it na talagang ang gagawin ni Moses ay totoong pagsunod. Hindi out of para obligation lang o napilitan lang. So, kaya po, ang ginawa ng Panginoon, sinubukan siya ng Panginoon. No? Kung hanggang saan yung kanyang patience. No? Kaya dito, nung sa unang attempt ni Moises na kausapin si God, si Pharaoh, ang ginawa ni God, yung first attempt, si God mismo ang gumawa ng paraan na i-hinder yung pagpayag ni Pharaoh para makita yung determination ni Moises and also yung kanyang sincerity to follow God's instruction. No? Sapagkat ang instruction ni God kay Moses, pumunta ka kay Paraon, humarap ka sa kanya, kausapin mo siya, pakiusapan mo, sabihin mo, palayain ng Israelita. Yun ang instruction ng Panginoon. So, pagdating niya doon, yun ang ginawa ni Moises. Pero sa first attempt, tinest siya ng Panginoon. And how many attempts ginawa yun ng Panginoon? Ilang beses si Moises na kinausap or ilang beses ni Moises kinausap si Paraon at ilang beses din si Paraon nagbatigas.
Ilang beses? Meron ba ideya? So kung titingnan natin, 2 to 3 times. No? So bakit? Kasi para makita ng Panginoon na Moses is willingly and sincerely obey the Lord. And then for the third time or the last time na nakipag-usap si Moises kay Pero, that's the time ang Panginoon nilet go niya na yung heart ni Pero, and then pumayag na si Paraon. No? So makikita natin na kapag ka ikaw ay tinawag ng Panginoon, kapag ka ikaw ay inilagay ng Panginoon sa isang gawain, o pinagkatiwalaan ka ng isang gawain, or gusto kang ilagay sa isang gawain or pagkatiwalaan, you are subject for testing. No? Kasi po bakit? Sapagkat para makita ni God yung ating totoong obedience, yung totoong pagsunod. Kasi pwedeng ginagawa mo ang isang bagay na wala sa loob mo. Pero pag ang isang bagay ginagawa mo ng totoo sa loob mo, kahit anong maging problema, kahit anong maging hindrance, itutuloy mo yan, tatapusin mo yan. No? Pasensya na po kayo, sobrang lakas ng ulan dito medyo maingay yung bubong Okay. Kaya dito sa dispensation of law, makikita natin dito kung gaano ni God tines si Moises para ang Israelita mapamunuan niya ng tama, no? But throughout, nung kanilang paglalakbay out of the land of Egypt, makikita natin na nagmanifest pa rin yung mga katangian ni Moises na talagang atrasado siya. May initin ang kanyang ulo. Bakit? May mga instruction kasi ang Panginoon na hindi sinunod ni Moises. No? Una, yung nandun sila sa desert at nung una sinusunod ng Panginoon, sabi ng Panginoon, smite the rock. Talk to the rock. No? Ginawa ni Moises. But sa paglipas ng ilang taon sa kanila pong paglalakbay, dahil sa katigasan na rin ng mga ulo ng mga Israelita, siguro nabisit na rin si Moises. No? Ang sabi ng Panginoon, speak to the rock. At ang ginawa ni Moises ay, hinampas niya, sobrang inis niya. So, the consequence is that, yung naging consequence po nun, hindi po siya nakaabot o nakapunta sa promised land. No? Napaaga yung graduation ni Moises. Bakit? Because of his certain attitude na parabang padalos-dalos, yung parabang sumpungin. No? Kaya nga, ano yung sinasabi ng Psalms 90 verse 12? Familiar ba kayo doon? Psalms 90 verse 12. Ang sabi ni Moises doon, that is the statement of Moses, Psalms 90 verse 12. Lord, teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Kanta nga yun, ang ganda ng kanta na yan, Teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Sapagkat nakita ni Moises na marami siyang naging failure at marami siyang naging pagkakamali sa kanyang pagsunod. But despite of that, makikita pa rin natin na at the end of the day, nagibabaw pa rin sa heart ni Moses yung pagsunod. No? Because Moses recognized the presence and the power of God. Kasi nung nandun sila sa wilderness, nakita ni Moses kung paano ni God pinubad ang kanilang pangangailangan. Yung pagkain, nauuhaw sila, nag-provide ang Panginoon ng tubig. Pag naglalakbay sila ng umaga sa disyerto, nag-provide ang Panginoon ng pillar of cloud. No, may cover sa kanila, nakukover sila para hindi sila sobrang mainita ng araw. Kapag kagabi, nag-provide ang Panginoon ng pillar of fire
no? Para meron silang liwanag. At isa yun sa mga testimony na pinakita ng Panginoon, hindi lamang kay Moses, kundi sa buong Israelita para makita nila na ang Diyos ang naggagabay at nagpoprotect sa kanila sa pag-alis nila mula sa Ehipto. No? Hanggang makarating sila sa Promised Land. No? So, kaya dito sa dispensation of law, makikita natin dito na from that time na sila ay nakaalis sa Egypt, no? At nasa desert na sila, at si Moses again, kinausap siya ng Panginoon, pinag-report siya, pumunta siya sa Mount Sinai, no? Para kausapin siya ng Panginoon. At doon mismo ibinigay ng Panginoon yung Ten Commandments. Yung tinatawag na first law, no? At yung Ten Commandments, kaya nga po, yung Ten Commandments na nakikita natin sa mga simbahan ng mga Katolik, ang Panginoon mismo ang nagbigay niyan. Ang Panginoon mismo ang nag-ugit niyan, no? Sa mga bato. Kaya po, makikita natin yung Ten Commandments na nakikita natin dyan sa Biblia, sa mga post ng mga churches ng Roman Catholic. Yan po ay patunay na ang Panginoon ay nangusap sa mga tao. No? Okay. Kaya po napakahalagang bagay na sa dito sa dispensation of law, doon nag-umpisa yung ang Israelita ay binigyan ng Panginoon ng batas. Ang batas yun ay hindi para sila ay parusahan, kundi yun ang kanilang magiging gabay para sila ay mamuhay ng tama at naaayon doon sa plano at gusto ng Panginoon. So, from that time na sa dispensation of law, ito ay tinatawag na God's rule, no? Sapagkat ang God pa rin ang nasusunod, ang God ang namumuno, at gumagamit lang siya ng mga key person, ano? Ang key person, ito sila ay sa Abraham, Isaac, Jacob, until Moses, no? Sila yung key person na kung saan pag merong gustong sabihin ang Panginoon para sa Israelita, ang kinakausap niya ay si Moises. So si Moises, nagre-report siya kay God on behalf of his fellow yung mga fellow men, ano? And then pag si God naman, no? Pag si Moises naman, matapos niya marinig ang sinabi ni God at sasabihin niya sa Israelita, sinasabi niya yung mga bagay na patungkol sa Diyos or on behalf of God, no? Yung instruction ng Panginoon, no? Sila yung mga key person. Kaya dito, yung pagbigay ni God ng kautusan, ito ay kanilang gabay hanggang sa sila ay makarating dun sa Promised Land. At ang instruction sa kanila ng Panginoon, wag na wag kayong sasamba o gagawa ng Diyos-Diyos yan. At isa yun sa mga detailed or clear instruction ng Panginoon sa Israelita. Yun ang isa sa pinagbabawal, ayaw ng Panginoon na gawin nila. No? Kaya merong batas, no? Okay. Now, so throughout the dispensation of law, okay, wait lang pa. Hindi nag-ano yung slide ko eh. Wait lang pa. So throughout the dispensation of law, makikita natin dito na ang kanilang responsibility, no, is to worship God, no? And then keep the law in their hearts, no? Ilagay nila sa puso nila. Yun yung sinasabi ng Deuteronomy chapter 6, no? Na kahit yung mga bata, turuan nila mula sa paggising hanggang sa pagtulog upang sa kanilang paglaki, bit-bit nila to, no? At binanggit din to sa Proverbs, no? Train up a child in the way he should go. When he is old, he will not depart from it, no? But the sad thing is, sila po ay pinangunahan ng kanilang makamundo at makalamang pag-iisip, sapagkat imbis na sundin nila yung kautusan ng Panginoon, hindi nila sinunod. That's why in 2 Kings chapter 17 in the book, also in the book of Acts, makikita natin yung reference that
they failed to keep the law, and the only one who did keep the law was crucified by them. No? So nag-fail sila. Hindi nila nasunod yung pamantayan ng Panginoon. No? And the consequence of their disobedience is what? Invasion form. Sila po ay hinayaan ng Panginoon na sila ay masakop. Hinayaan ng Panginoon na sila po ay maparusahan ng mga bansa. At matindi po ang naranasan nila. At ang mga bansang sumako po sa kanila is not an ordinary nation but empire. No? Ito po ay mga cruel na empire. No? At kilala to sa mga talagang mga brutal na mga mananakop. Assyria, Syrian, no? Persian, Babylon. No? So, kilala din sila sa tinatawag na idolatrous behavior. Kaya nga, throughout the history, kung titingnan natin yung buhay ng Israelita, sa dami ng mga bansa, ng mga nag-i-invade sa kanila, na-inject sa kanila yung ganitong sistema, yung idolatry. No? Not only idolatry, yung mga lustful desire, no? So, na-invade nila to until such time na nakikipag-mingle na sila sa mga other country. Yung mga surrounding country nila, hindi Israelita, nakikipag-mingle na sila. No? Na kung saan yun ang ayaw na ayaw ng Panginoon. At kaya po, dito, kung titingnan natin sa history ng dispensation of law, dito po nagkaroon ng origin ng tinatawag ng mga Samaritan. Ang Samaritan, yung parang pakikipag-mingle ng mga Jew sa other tribes or ethnic group na kung saan ipinagbabawal ng Panginoon. Kaya ang naging produce po is Samaritan, mga Samaritan. Now, kaya nagalit ang Panginoon sa kanila. Kaya nga may mga Israelita na galit sa mga Samaritan. Kaya kung titingnan natin dito yung woman at the well, I don't pamilyar kayo doon. May discrimination between the Jew and the Samaritan. Galit sila sa mga Samaritan. No? Sapagkat para sa kanila hindi ito mga pure-blooded na mga Jew. Kaya galit sila. Kaya nga yung Samaritan woman doon sa woman at the well, makikita natin, siya ay nag-iigib tanghaling tapat. Bakit? Sapagkat sa oras ng tanghaling tapat, yun na yung time na wala nag-iigib. At sinasamantala nila yun na makapag-igib na habang wala pa yung mga Jew sapagkat malaki ang kanilang tinatawag na gap. No? Pero ang Panginoon, makikita natin how God treat them. Makikita natin na talagang intentionally pinuntahan talaga yun ng Panginoon to reach her, yung Samaritan. No? Kaya pag kapag pinakinggan mo yung statement ng Samaritan woman, ang sabi niya kay Jesus Christ, alam niyo po sa amin, nung panahon pa namin, sa panahon ni Abraham, marami po, doon kami, sila po ay sumasamba pa dati sa mga Diyos nila, kasi familiar yung Samaritan. Kasi bakit? Alam niya kasi ang history, alam niya yung pinanggalingan ng kanilang mga lahi. No? Kaya if we're going to trace, no, doon sa Samaritan woman, yung kinatagpo ng Panginoon, dito nagsimula yun sa panahon nila Moises, nung ipinagbawal ng Panginoon na huwag kayong makipagmingle dyan sa iba't ibang lahi. Pero sinuway nila ang Panginoon at pinili nilang makipag-compromise sa mga ibang lahi, kaya po nakapag-produce ng Samaritan. Na? So yun. And then, ano yung naging kanilang moral condition? Sila ay naging fallen. Ibig sabihin fallen, talagang by nature, na talagang parabang mas naging malala or worse ang kanilang naging condition, moral condition. Talagang nawala na yung tinatawag na parabang Christ-like character, no? So nawala na yun, talagang ang kanilang nire-reflect na lang na character, yung character ng mga bansang sumasakop sa kanila. Brutal, cruel, idolatrous, yung immorality, no? So yun na yung kanilang nagiging practices, no? But despite of their condition, moral condition, because God, no, promised to Abraham, no? May promise kasi si God kay Abraham na pagpapalain niya ang mga bansa o mga tao na magmumula sa lipi ni Abraham, ha? Sa lipi lang ni Abraham. Kaya makikita natin na
yung promise na yun ni God, hindi niya yung binali. Despite of their continuous disobedience, despite of their being tawag nun, idolatrous, makikita natin still God what? Make a way kung papaano ni God mapapanumbalik or ma-rehabilitate yung Israelita mula sa kanilang moral condition na hindi maganda, no? Kaya nga po pansinin niyo sa Philippine National Police, sa Armed Forces of the Philippines, even in the government offices, nagkakanda kami ng mga tinatawag na values formation. Bakit? Sapagkat ang values formation kasi ito isa to sa mga foundational na na dapat maintindihan ng mga tao. Bakit? Sapagkat hindi po mostly kasi sa atin ang ating pong pakikitungo na lang natututunan nating magandang ugali ay yun ay parang behavior modification na lang. Ginagawa mo na lang yun sapagkat yun ang sinabi ng teacher mo, yun ang tinuturo, yun ang sinasabi ng kabila, yun ang nakikita mo sa majority, maging mabait ka sa kapwa mo, behavior modification, but there is no heart transformation. Wherein, dito sa Divine Mercy ni God, ang gusto ni God na ma-restore yung moral condition. Bakit? Para maibalik yung God's moral standard. No? Hanggat hindi na ibabalik ang God's moral standard, nagiging worse and worse and worse ang bansa. Ang mga bansang walang pagkakaalam at kilala sa Panginoon. Kaya nga ang Israel ang ginamit niya na magiging role model to show God's character in their life. No? But the sad thing is, hindi nila yun nagawa. But because God chosen Israel, kaya po, ang Panginoon, hindi nagbago ang kanyang pangako. Nagbibigay pa rin si God ng provision sa mga Israelita. No? Now, so, dito, makikita natin dito, sa kanilang patuloy na pagsuway, ang Panginoon ay nagpadala ng mga prophets na magpa-prophesy sa pagdating ng Messiah. No? At nagpadala siya ng mga prophets, no, to be their advisor, no, at sila din, ito din mga prophets ang ginamit ng Panginoon to remind the people of Israel or the children of Israel, no, kasi sa Bible madalas ginagamit children of Israel, no, na sila ay magbalik loob na. At ginamit ng Panginoon yung mga prophets din to announce the coming of the Savior. No? So bakit kailangan merong tinatawag na Savior? Bakit kailangan na bumaba ang Panginoon? Bakit sinabi ng Panginoon na ang Panginoon ay darating diyan at siya ang magbabayad ng iyong kasalanan? Kasi pag binalikan natin ang Genesis chapter 6, no? Sabi ng Panginoon, sabi ni God, my spirit will no longer strive with men because they are flesh. Kasi ibig sabihin nun, ang Diyos ay kailanman ay hindi na kakausap, no? Excuse me. Kailanman ay hindi na siya magkakaroon pa ng revelation sa tao o makikipag-usap sa tao sapagkat sila ay lahat nasa laman. They are sinner, no? So kailangan na merong taong mamamagitan. Kaya po ang Panginoon ay ipinadala niya sapagkat sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo marireconcile tayo kay God, yung ating status, no? So that's why from that time, no, nung prophecy concerning the coming of the Lord Jesus Christ, makikita natin until such time na ang Panginoon ipinanganak. Okay. Pero bago po pumasok ang dispensation of grace, marami pong nangyari, no? At yung mga nangyari po, unang-una, from Malachi to Matthew, nagkaroon ng tinatawag na 400 silent years, no? So hindi natin lalaktawan yun, i-cover natin yun, no? So
nagkaroon ng 400 silent years. Ano yung 400 silent years? Yan yung time na kung saan walang communication si God sa tao. Yan yung time na kung saan walang revelation si God sa mga tao. Hindi siya nakipag-usap sa tao. Yun yung sinasabi ng Genesis chapter 6, that my spirit will no longer strive with men because they are flesh. So kailangan merong Jesus Christ na bababa at ma-reconcile, babayaran ng kasalanan natin para muling mapanumbalik ang magandang pagtingin ng Panginoon sa atin. No? Nasusundan niyo po ba yung lesson? Yes po, Pastor. So, kaya dito uh, from that time, no, up transition from Malachi and Matthew, in between, there is a 400 silent years na kung saan naging tahimik ang Panginoon, walang revelation ang Panginoon. At sa time po na yon, nagkaroon ng rise of the empire. Ibig sabihin, maraming nag-arise ng mga great empire, no? Bago po muli na ang Panginoon isinilang. Ano po yan? Rise of the Maccabean Empire, rise of the Persian and the Roman Empire. Kaya nga po makikita natin na nung time of the birth of the Lord Jesus Christ, sila ay under ng anong bansa? Anong bansa ang nakakasakop sa kanila nung ipinanganak ang Panginoon? Wala po bang idea? Nung pinanganak Ano po, ang Pastor? anong bansa? Okay, may sagot na si Pastor Ray. Okay, salamat po, Pastor. Anong bansa yung nakakasakop sa kanila nung time ng panganak ang Panginoon sa Kristo? Tama yung sagot ni Pastor, Roman Empire. So sila ay under ng Roman Empire, and that is the fulfillment of the prophecy in line with the Genesis chapter 6, because they are flesh. So kailangan merong spiritual na from spiritual siya ay magkakatawang tao to restore the spiritual nature of man, sapagkat yun ang nawala sa atin. And in the person of the Lord Jesus Christ, makikita natin nung pinanganak na siya, that's the time nag-umpisa ang dispensation of grace. Sapagkat sa time ng Panginoong Kristo, marami siyang binago. Ano yun? Kung titingnan natin na yung 10 commandments and also the 600, I think 630 something laws in the book of Deuteronomy, in the Torah, ginawa niya na lang pong dalawa. Sinamarize niya into two. Love for God and love for others. No? At dahil yung batas ay hindi natin kayang sundin in line with the law of Moses, so kaya yun ay pinulfill ng Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, hindi ako naparito para suwayin ang kautusan, kundi naparito ako para tuparin ang kautusan. So wala siyang binayulit na law. So bakit niya po yung ginawa? Sapagkat sa pamamagitan niya, pag nagawa niya yon, ang sino mang susunod at sasampalataya sa kanya ay may kakayahan din yung magagawa. No, so si Jesus Christ ang naging way para yung bagay na hindi natin kayang gawin ay magagawa natin, sapagkat si Jesus Christ na ang gumawa. At si Jesus Christ ang magi-empower sa atin para magawa natin yon. So ito yung tinatawag na benefit of grace. Ibig sabihin, hindi kahayaan ng Panginoon na ang isang bagay gagawin mo na para bang hahayaan ka ng Panginoon. Hindi po eh. Kaya nga po, yung grace na sinasabi dito ng Panginoon na manampalataya ka, pag nanampalataya ka, yun lang ang requirement ng Panginoon, ikaw ay bibigyan ng karapatan na maging anak ng Panginoon. And after your salvation, happen, kailangan makitaan ka ng mabuting gawa, at yung mabuting gawa, yun ang magiging justification that you are sons and daughters of God. No? At alam ng Panginoon na hindi tayo perfect. Alam ng Panginoon that by nature we commit, or we oftentimes we commit mistake, or sometimes we make a wrong decision or poor choices. Alam ng Panginoon yun. Kaya nga po, yung grace ni God, siya ang nagsusustain sa atin. Siya po yung para bang i-empower sa atin
para tayo po ay makapagpatuloy. No? Because the word grace means unmerited favor. Hindi ka deserve, pero ipinakita pa rin sa inyo ng Panginoon yung biyaya niya. No? Kaya po, pansinin niyo po pagka may kausap kayo mga mananampalataya, tanungin mo, how about, kumusta ang kanilang buhay Kristiyano? Sasabihin nila, ito maraming hamon. Pero hindi natin minsan naiintindihan na kapag ka sa ating buhay po tayo ay nagpapatuloy, hindi naman yung nararanasan po nating problema, si God po ang nagsusolusyon nun, hindi po tayo. May mga pagsubok na dumarating sa atin, pero si God po ang nagsusolusyon nun. Sometimes we don't realize that. Alam mo po kung bakit? Minsan mamamalayan mo, marami kang problema, maya-maya may pupunta sa'yo para mag-encourage. May problema ka, wala kang magagamit na ganito, minsan may pupunta para bigyan ka ng bagay na pwede mong magamit, na instrumento. Nakukuha niyo po ba? May bagay na minsan hindi mo maintindihan yung salita ng Panginoon, maya-maya para bang dahil nanalangin ka, biglang na-reveal sa iyo yung katotohanan at na-enlighten ka. Hindi mo lahat gawa yun, gawa lahat ng Panginoon yun. Ang Panginoon lahat ang gumagawa sa buhay natin. And many people or Christians don't realize that. Na kapag ka napagtagambayan mo yung pagsubok, hindi dahil naging matatag ka, hindi dahil sa pinili mo kung anong tama. Ang Panginoon ang nagbigay sa iyo ng karunungan, nagbigay sa iyo ng lakas, at nagpadala ng mga taong babakap sa iyo para makaalis ka sa isang sitwasyon na minsan nag-i-struggle ka. Na? So, napapansin niyo po ba yun? Na? Wait na pa. Kaya dito makikita natin na yung salitang grace ni God, hindi lamang to tumutukoy, or hindi ito yung konsepto lang na alam natin na ay pupunta ako sa impyerno, niligtas ako ng Panginoon, at ngayon pupunta na ako sa heaven, salamat sa Panginoon. So ngayon kailangan ko maging mabuti at gawin ito. Hindi po eh. Yung sinasabi ng Ephesians, nasabi na ng Panginoon na, He who hath begun a good work and you will perform it until the day of Jesus Christ. Isipin niyo po yun. Yung may magandang bagay na sinimulan ni God sa buhay natin. Simula pa nung panahon na wala tayong kamalay, nasa sinapupunan pa lang tayo, wala tayong kamalayan nun. Magandang bagay na ginawa sa atin ng Panginoon at hanggang ngayon. Sabi ng God, tatapusin niya yun hanggang sa pagdating ng Panginoon sa Kristo. No? So, ano man ang kinakaharap natin sa buhay, ibig sabihin, ang Panginoon ang laging nagre-resolve. So, parang tinitingnan lang ng Panginoon kung paano natin sinasampalatayanan ang kanyang salita. Because the only thing, or the only way para mag-succeed tayo sa ating pong mga pagsubok o pinagdadaanan, or the only way para mabago natin ang ating sarili ay dapat sampalatayanan natin ang kanyang salita. Yung Word of God dapat paniwalaan natin, sampalatayanan natin at isabuhay natin, at yun po ang magbibigay daan sa atin para magkaroon tayo ng tinatawag na pagbabago at para maging matagumpay tayo. No? Bakit? Kasi po yung word na grace, napakalawak po at napakayamang salita nito. No? Hindi lamang ito tumutukoy sa protection ni God sa inyo at ilalayo kasi hindi po eh. Sapagkat ito po ay tumutukoy din sa tinatawag na yung Psalms 37 verse 4 na delight yourself in the Lord and He will give thee the desire of your heart. No? Minsan po, alam ng Panginoon na marami din tayong pangarap sa buhay, marami tayong gawin, meron tayong moral obligation sa ating pamilya, sa ating mga anak, sa ating asawa, o kung sino man na nasa circle ng ating family. Alam ng Panginoon yan eh. At kailangan natin magtrabaho para mabuhay tayo. Alam ng Panginoon yan lahat. Pero alam niyo po ba, na kapag pinapriority natin ang Panginoon, inuuna natin lagi ang kalooban ng Panginoon, bibigyan kanya ng karir, no?
na career na talagang magagamit mo hindi lamang sa paglilingkod at magbe-benefit din ang pamilya mo. Sometimes, ito po ang dilemma kasi ng mga mananampalataya, ano. Yung grace kasi iniisip lang nila na ang pagiging Kristiyano ay talagang maraming hamon. At kailangan lang, tatagan lang natin. Total, nandiyan naman ang Panginoon, hindi naman tayo pababayaan. Sometimes, nag-i-struggle tayo sa dalawang dahilan. Una, kailangan ko kasi munang gampanan yung aking obligation bilang family man or bilang breadwinner na isang pamilya, no? At ang Panginoon, hindi ko rin naman pababayaan. At nandiyan pa rin naman si God. Pero kailangan ko unahan. Kasi sabi nga ng Bible, your family is your first ministry. Sometimes kino-quote natin yung walang problema doon. But sometimes yung proper application of that passage, kailangan makita natin, maintindihan natin na ang ating pong supreme ruler is God. If you prioritize God's kingdom, if you prioritize yung kalooban ng Panginoon, ang sabi ng Psalms 37:4, delight yourself in the Lord and He will give thee the desire of your heart. Pag tayo po ay naglingkod sa Panginoon, for example, I remember nung ako po ay nagsisimula pa lang sa gawain, yan po ang struggle ko. Sabi ko, Lord, pag ministry ako, ang magiging struggle ko, finances, kasi kailangan kong supportan yung pamilya ko eh. Sabi ko, Lord, ako ang isa sa mga inaasahan ng pamilya ko. Kasi, alam ng karamihan at alam natin lahat na sa ministry walang sweldo. Pero sabi ko nun sa Panginoon, Lord, kung inilalagay mo ako sa gawain na to, ikaw na bahala sa pamilya ko. Yun, pinag-pray ko talaga yan. Bagamat talagang marami kami struggle finances. And throughout the years, no, sa paglilingkod ko talagang pinatunayan ng Panginoon yan. Sabi ko, Lord, gusto ko makapagtapos sa pag-aaral. Hindi ko na natapos yung courses ko at nag-aral na ako ng Bible School. Simula pa noong 2010, no? Ilang Bible School pinasukan. No? Sabi ko, Lord, itong career ko, i-give up ko tong career ko na to para lang sa gawain. Pero alam niyo po ba ang ginawa ng Panginoon? Binigyan niya ako ng isang career na talagang magagamit ko sa ministry at magagamit ko para sa pamilya ko. Ito yung makikita natin na talagang malaking challenge sa isang mananampalataya. No? Ang Panginoon, sa Panginoon kasi, believe and you will see. Hindi to see is to believe, kundi believe and you will see. No? Hindi hahayaan ng Panginoon ang pamilya mo at hindi ka rin niya hahayaan. Kahit mawalan ka ng karir para sa Panginoon, bibigyan ka rin niya ng isang karir na talagang kahit ikaw mismo maa-amaze ka. Kahit ikaw mismo sobrang mabibless ka. At pati pamilya mo kasamang pagpapalain ng Panginoon. No? Sapagkat ito lang naman ang gusto ng Panginoon na i-prove sa atin. No? Kaya po dito itong word na grace, dispensation of grace, ito yung panahon na kung saan ibinibigay sa atin ng Panginoon ng pagkakataon na para bang subukan lang natin unahin siya. Subukan lang natin i-priority siya. Makikita mo kung ano ang gagawin ng Panginoon. No? So, yun. Okay. So, the time period nitong dispensation of grace from the descent of the Holy Spirit to the descent of Christ and Acts in the book of Acts and also in Ephesians, no? So number 1, man state at the beginning lost condition, no? So makikita natin yung continuation of their state condition that they are fallen, no? Sila po ay nasa stage na kung saan makamundo, no? At sa panahon ng dispensation of grace, makikita natin dito yung responsibility po ng tao na binigay ng Panginoon. Una, to believe in the Lord Jesus Christ. Pansinin niyo po to believe. Yun lang po ang unang gagawin ng tao. Believe Him. Yung totoo. Yung genuine. Yung talagang merong sinseridad. No? In John 3:36, Acts 16:31, makikita natin dito, ito ay lahat nag-a-address sa pananampalataya. Sapagkat yun ang criteria na hinahanap ng Panginoon sa atin.
No? Yun lang po. And then, because if you believe in God, if you trusted wholeheartedly, ano, makikita natin dito na ah, yung ating buhay, ano, mapipil talaga natin yung gagawin ng Panginoon, yung pagkilos niya. No? But, the sad thing is, man is not saved by works but by faith. No? And ang kasunod po nito, makikita natin yung failure. Ano yung failure? Become lovers of themselves, money and pleasure more than lovers of God. And 2 Timothy 3:1-7. So ito po yung nakakalungkot, no? At kung babalikan po natin yan, ito po ang struggle nila sa panahon po ng mga disciples. Being lovers of pleasure more than lovers of God. And until now, our present day, ito pa rin po ang struggle ng mga tao. No? Ito pa rin po ang kinagigiliwan, kinahuhumalingan na ginagawa ng tao. Na-observe niyo po ba yun? Hindi po nagbabago yung panahon nila hanggang sa panahon ngayon, ganun pa rin po ang moral condition ng tao. Kaya ang Biblia, simula pa nung una hanggang ngayon, hindi rin po nagbabago ang itinuturo. Ang main purpose po nito, itinuturo pa rin yung ating moral conduct. At ang Biblia ay laging tumutukoy sa ating moral conduct sapagkat nasa stage tayo ng tinatawag na moral or values formation. Nire-realign ni God yung ating moral sapagkat hindi tayo makakapamuhay ng align or inclined sa will ni God kung ang ating pong moral ay hindi po maayos. Na pa? Nakukuha niyo naman pa, no? Kaya dito, sabi dito, having a form of godliness but without power. Ang ibig sabihin po dito sa Timothy, pwede kasing active sa simbahan, active sa gawain, pero walang tinatawag na parabang yung truthfulness. Pag sinabing truthfulness, parabang kaplastikan or ginagawa mo lang yun para magpa-impress, yung mga ganon. No? So, ito yung parang pinoportrait dito ni Apostle Paul. No? Sapagkat kahit sa panahon nila at sa panahon natin, ito pa rin po ang nagiging attitude ng tao toward God. And number 3, would make God a liar through unbelief, which is the colossal failure of the dispensation. Now, in 1 John chapter 5 verse 10, he that believeth on the Son of God, he that witnessed himself, he that believeth not God, hath made him a liar, because he believeth not the record that he gave his Son. No? At alam ko po na talagang nakikita nyo na to, na-observe nyo na to, especially in the social media. No? So, ang technology, malaki pong benefit sa ating pong present day. No? As generation pass by, makikita natin dito, nag-i-improve ang technology. Pero dapat sa pag-improve ng technology, dapat hindi maalis pa rin sa isip natin yung pamantayan ni God. Kasi minsan, sa pag-aaras ng technology, sometimes, unti-unti nitong nire-replace yung mga values na kung saan itinuturo sa atin ni God. Bakit? Makikita mo na sa mga social media platform, marami kang mababasa mga information. And social media is the most powerful platform para mag-spread ng kung ano-anong information or ano-ano pa man ano. And if we are not aware and if we are not saturated or well-rooted by the Word of God, pwede tayong ma-deceive or ma-persuade ng mga ideology, pamantayan ng mundo. No? Kaya nga, alam niyo po na ang Panginoon kahit po mabiya, sabi nga even though salvation is free, but it is not cheap. No, kahit ang kaligtasan ay libre, hindi ibig sabihin mura lang to. Mahal po ang bayaran ng ginawa ng Panginoon. Sabi nga ng 1 Corinthians, for we are bought with a price, na kahit ginto hindi kayang tumbasan ng halaga nito. No? Yan. And then the consequence of man is God will give them their unbelief. Anong ibig sabihin po? Yung sinasabi kasi ng Panginoon sa Matthew sa Romans, no, sa Gospel na
he that believeth on the Son have this I think John 3:16 17, ano, he that believeth on the Son of God had everlasting life, but he that believeth not shall condemn already. Condemn already. Yung sinasabi dito, God will give them up their unbelief. That means, ito yung tinatawag na unpardonable sin. Wala nang kapatawaran. That means, sabi doon, yung hindi nanampalataya ay hinatulan na siya. So, there is no second chance. Ibig sabihin, absolute yung naging decision ng Panginoon doon. No? At dito, makikita din natin na sa consequence of man, na yung judgment na ibinigay ni God, talagang hindi na yun magbabago. No? Kaya nga po, habang may pagkakataon, habang may malakas pa, malinaw ang pag-iisip, dapat po, dalhin na natin sila sa paanan ng Panginoon. No? Meron nga nagtanong sa akin, ano, by the way, 10 minutes na lang pala tayo, ano. So 1 hour lang po kasi yung ano natin. So maximize natin. May nagtanong sa akin, Pastor, paano ba yung mga may kapansanan? Kaya lang hindi nila natanggap si Christ, namatay sila. Pupunta ba sila sa langit? Kung sila po ay pinanganak, inborn na may kasalanan, hindi nila kasalanan yun. Sabi nga ng Panginoon sa bulag eh. May nagtatanong sa kanya tungkol sa bulag. Yan po bulag, sino po may kasalanan niya? Magulang niya o ano? Sabi ng Panginoon, kung yan ang nangyari sa kanya, para inalaw yan ng Diyos para malabas o mahayag ang kapangyarihan at kaluwalhatian ng Diyos sa kanyang buhay. Yun ang sinabi ng Panginoon. Sila ba ay may exception? Paano pastor yung baliw? May tanong pa sa akin tungkol sa baliw. Paano pastor yung baliw? Pupunta ba siya sa heaven kapag sila ay namatay? Para sa akin kasi, yung baliw kasi, hindi po siya inborn. No? Ang baliw po, cause siya ng pwedeng depression or nasa state of ano siya, yung matinding anxiety. So, o sabi nila, sobrang talino, nagiging baliw. Pero, may before na time bago sila maging balaw, baka meron silang mga ginawang bagay na offensive na talagang mabigat na kasalanan at saka sila nabaliw. Hindi po yun excuse sa Panginoon. Sapagkat ang baliw hindi po siya inborn, kundi yan po ay cause po ng mga psychological effect ng pag-iisip, depression, anxiety, so on and so forth. Pero ang Panginoon po mabuti. Bakit? Kaya nga po meron tayong mental hospital to recover them, no? Para po ma-rehabilitate, maibalik or ma-restore yung kanilang memory, and at the same time marinig pa rin nila ang salita ng Panginoon, no? So kaya po ang Panginoon patuloy niya pong ibinibigay ang pagkakataon sa mga tao para po makapanumbalik sa Kanya. Kaya nga po tinawag na grace, no? At kaya po pansinin niyo yung meron tayong kasabihan na ang masamang damo matagal mamatay. Ay matagal talaga. Bakit? Kasi binibigyan sila ng Panginoon ng mahabang oras at panahon para magsisi at magbago at magbalik loob sa Panginoon. No? Kaya po ang makasalanan ay masasama. Pinapahaba talaga ng Panginoon. Bakit? Kasi gusto ng Panginoon na marinig nila sa salita ng Panginoon. Pero pag lumagpas sila sa boundary ng Panginoon, at least napakinggan nila at walang may nangaral para sa kanila, pero kung nireject nila, hindi na kasalanan ng Panginoon yun. No? Ayan. Ano yung moral condition? Fallen and sinful. But God has a divine mercy. God has provided salvation for the whole human race. So, ang kaligtasan po ay hindi lamang po para sa Israel, kundi ang kaligtasan ay para sa lahat ng tao dito sa mundo. No? Sabi ni John, the beloved, behold the Lamb of God, John chapter 1, behold the Lamb of God which taketh away the sins of the world. So, mapalad po tayong lahat sapagkat sa kabila man ng napakaraming tao ay maaga tayong kinatagpo ng Panginoon. Maaga tayong ninonorture ng Panginoon. At tayo ay tinawag ng Panginoon para
ipagkatiwala ng Panginoon sa atin yung next in line generation na dapat ma-reach out natin para sa Panginoon. No? So, kaya dito sa ating pag-aaral ay hindi lamang po tayo dito nag-aaral para makapag-acquire ng knowledge, malaman istorya ng Bible, malaman doctrine, hindi po. The real essence of studying God's Word is to have a real transformation. No? Magkaroon tayo ng totoong transformation na maibalik yung God's moral standard. No? So, yun. Okay. So, by next meeting, i-discuss natin yung dispensation of the kingdom. No? So, ayan po, because we don't have so much time. Okay? So, kung meron pa tayong 5 minutes, meron kayong question, clarification na gustong itanong or i-clarify. So, wala natin tong 5 minutes. Yun siya na kaya talagang sinisipon ako ngayon. Walang tanong, okay na po. Pastor, walang tanong. Sister Angel. Okay na po, Pastor. So, by next meeting, magkakaroon tayo ng recitation. Yun ang magiging natin, parang midterm natin. Kasi, final lang ibibigay ko. Hindi ako by the way, sa final exam natin, ang final exam natin is reflection paper na. And, at least 500 to 1,000 words na ilalagay nyo doon, ano yung natutunan nyo. Pero bibigyan ko kayo ng point of emphasis para mas meron kayong guide ng gagawin yung reflection paper, no? So, that will be your final exam, no? Sa atin pong subject, no? So, bibigyan ko kayo ng point of emphasis para hindi lang kayo magkikwento doon, kundi may guideline kayo, may kaayusan yung gagawin yung reflection paper, no? So, yun, kung wala na pong tanong, tayo po ay manalangin, and at least in this very short lesson, I pray na tayo ay may natutunan. Tandaan natin na habang tayo po ay nag-aaral at natututo, dapat maging tayo sa Panginoon, maging humble tayo, no? At ang lesson na ating pong pinag-aaralan, ito ay tinuturo ng Panginoon sa atin para magkaroon tayo ng tinatawag na real transformation, para makita ng tao sa buhay natin ang ating tinatawag na claim na bilang anak ng Panginoon, sapagkat sa buhay natin ginagamit tayo ni God na reflection ng kanyang character, no? So, yeah. Salamat sa bawat isa. Let's pray. Father in heaven, Lord, we're so much thankful for this opportunity na kami po ay muli nag-impart na naman po kayo, Panginoon, sa amin ng karunungan. Salamat po sapagkat dito namin, Panginoon, nakita na marami man pagkukulang ang mga Israelita, and also in our present day, Lord, patuloy niyong pinapakita ang inyong kahabagan at yung biyaya, Panginoon. Kaya, Lord, dalangin namin sa aming mga buhay na sa kabila ng aming mga minsan pagkukulang o mga shortcomings, Lord, ikaw na ang patuloy magbigay sa amin lakas at karunungan upang, Lord, sa aming buhay ay, Lord, malagi ka namin mag-glorify ang iyong salita, ang aming pong maging gabay, at ito po ang mag-serve sa amin din as motivation drive para, Lord, sa bawat araw na bibigay nyo sa aming buhay, Lord, ay lagi namin maiproclaim ang iyong kaharian sa bawat tao, Panginoon, na hindi pa nakakaalam ito, Panginoon. Gamitin nyo kami, Panginoon, mightily, at Lord, hanggang sa pagdating mo, Lord, tulungan nyo kami na kami po ay nagtatapat. Salamat po, Panginoon. Ikaw lang po mag-glorify. Ngalan nyo po ang nataas sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. 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 Okay, God bless po sa bawat isa. See you next week. Bye. Bye, Sister Angel and Pastor. Bye-bye po sa inyo po. Salamat po, Pastor.